Magandang umaga po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa sa pagdiriwang ng liturhiya ngayong Miyerkules ng ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa banal na misa na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magkasasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alikabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halaman sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halaman, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halaman ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao,
Makakain mo lamang ang alinmang bungang kahoy sa halaman, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kinain mo iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihin, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuutay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihin, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap, mayroon silang kasiyahan, pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihin, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alikabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihin, abakong sariling buhay. Magsitayo po ang lahat. Amang Diyos ni Hesukristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay,
mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirampuri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-5 linggo sa karaniwang panahon at sa linggong ito, narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ng Henesis, ang simula na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay ginawa ng Diyos na mabuti. Mula sa kalikasan hanggang sa tao, ginawa niya itong mabuti. Sabi nga po na siya ay nasiyahan nang ito ay kanyang likain. Inihanda din ang sanlibutan, ang mundong ito para din sa tao, para pangalagaan ng tao, linangin ng tao, para din naman sa ikabubuti ng tao. Kaya nga sinabi, binigyan na ng Diyos na lahat ay pwede niyang kainin, maliban lamang sa puno, doon sa hardin ng puno ng nakakaalam ng mabuti at masama. So yung kapangyarihan ng pangangalaga sa kalikasan ay nasa tao. Pero ano na nga ba ang nangyayari sa paglipas ng panahon? Ang tao ay patuloy na naging ganid, patuloy na naging sakim, naging mapang-abuso sa mga ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. At lumipas din ang napakaraming taon, kaya't kung sa Ebanghelyo ay muling pinapaalala sa atin ni Jesus na patuloy nawa natin na lawakan ang ating pangunawa. Mahirap po kasi yung mamuhay tayo ng pagiging rigid. Yung bang lahat na lang ay nakikita mong hindi tama. At dahil doon, inaakusahan natin ang bawat isa na makasalanan. Na dito, itinatama ni Jesus itong mga pariseyong ito na patuloy na naninita sa kanila sa dami ng kanilang ipinapatupad at sinusunod na mga kautusan na gawa ng tao. So, bakit ko nasabing rigid masyado? Kasi nga, pati ba naman yung paghuhugas ng kamay, kasalanan na? Hindi ka lang naghugas ng kamay bago ka kumain, kasalanan na? Nakakaligtaan tingnan kung ano yung pinakapuso, kung ano yung pinakakailangan na tutukan ng tao. Hindi sabi nga, kailangan nating lawakan ang ating pangunawa. Mismo kasi tayo mga taga-simbahan ang nagiging rigid. At dahil rigid na tayo, nagiging mapanghusga tayo sa mga tao. Pero tayo yung madasalin, tayo ang mga nakakaalam ng lahat ng nobina o nobinaryo, mga dasal, lahat yan sa ulo natin. Pero kung kailan naman sa ulo na natin itong mga ito, tayo ang mas nagiging pinakamapanita, pinakamapanghusga sa mga taong wala rin namang alam sa mga ginagawa natin. Na para bang napakalinis natin at napakabanal na natin at ang tingin natin sa iba, napakarumi, napakamakasalanan. Muli, paanyaya ni Jesus, lawakan natin ang ating pangunawa. Ito ang sinasabi niya, hindi ang mga pumapasok
kundi yung nanggagaling sa Kanya, yung lumalabas sa Kanya. Yung nasa puso niya, yung iniisip niya, yung lumalabas sa bibig niya. Yun ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Huwag natin masyadong tutukan at pagkaabalahan na maging maganda tayo sa paningin ng mga tao. Kasi pwedeng halimbawa po, no, sa puntong ito ng ating pong, yung kalagayan natin sa ating bansa, dahil nagsimula na ng opisyal, no, yung pangangampanya. At lahat, no, kailangan unawain natin ng mabuti yung lumalabas sa tao, yung nanggagaling sa tao. Kasi sa paningin natin, pwedeng napakabait naman ng mga ito. Kasi pumupunta na sila, pinupuntahan ka na, at namimigay sila ng kung ano-anong mga regalo. Pero yung intensyon, ano yung nilalaman? Bakit ka namimigay? Sa paningin ng tao, okay, para maging maganda ako sa paningin nila, mabait ako sa paningin nila. Pero alam ng Diyos kung ano ang dahilan nito. Alam ng Diyos kung anong nilalaman ng ating puso. Lawakan natin ang ating pangunawa nang hindi tayo maging marumi sa paningin ng Diyos. Lawakan natin ang ating pangunawa nang sa ganon, hindi tayo mahulog sa bitag na maging mapanghusga. Kaya nawa, sa ating pong mga pagdiriwang, lagi po nating tandaan, ang gabay natin sa araw-araw ng ating mga ginagawa, iniisip at sinasabi ay ang salita ng Diyos. Ito ang tutulong sa atin para tayo maging malinis sa mata ng Diyos. Amen? Para sa mga Kristiyano, wala nang ibang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangang pagsubaybay ng ating relihiyon. Ang ating pong itutugon, Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahay naway laging mapanibago at dalisayin ang salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga naghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga panipalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumamba tayong lahat sa espiritu ng katotohanan. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo naway makatagpo ng kaginhawaan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya.
kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkaitinuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sila Edna at Maria Milke na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakaisa ang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.